Good morning po sa bawat isa. Good morning. Good morning. Ayan. Bago po tayo magsimula, nayayahan po namin ang lahat na tumayo and let us sing, I love you with the love of the Lord. Ready? Sing. Oh, I love you with the love of the Lord. Sa bawat I isa. can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa'yo, karuwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. As we sing, for unto us a child is born, let us remember the promise fulfilled in Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given. Jesus, our wonderful counselor and Prince of Peace, came to bring hope and salvation. Let us worship and glorify Him together. Let us sing, for unto us a child is born. As a child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. The Messiah, oh, to sing Him high. Shining in the light of the glory, pour out the power and love. As we sing, holy, holy, holy. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a child is given, a son is given. The Messiah, oh, to see Him high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see Him high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy,
a child is born. Holy, holy, holy. Panginoon na aming Diyos, Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat po sa bawat isa. Salamat po sa patuloy, Panginoon, na pagre-remind sa bawat isa. Sa amin, Lord, kung gaano kahalaga ang araw ng linggo, Panginoon, sa iyo. Nawa, Panginoon, sa umagang ito ay maluwalhati ka po namin. May balik po namin ang karapat dapat, Panginoon, na kapurihan. Ito lamang po aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, namin dakilang tagapagligtas. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, this now and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Maaari na po kayong maupo. Tayo po ay sama-sama manalangin po sa ating pagsamba sa oras na ito. Ama ko, nagpapasalamat kami at nagpupuri sa iyong kataas-taasang pangalan na nung una pa man, ngayon at magpakailanman ay manatili kayong makapangyarihang Diyos at dakila na Diyos, Panginoon, na dapat lang purihan sa gitna ng iyong kongregasyon. Nagpapasalamat kami dahil sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan, Panginoon, na kami ay pinagsama-sama niyo, Lord, sa iyong bahay-sambahan. Malayang sumasamba dahil kayo ang Diyos namin, nagpasiwala ng kabutihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong kaisa-isang anak na si Jesucristo. Para maging silbing propitiation ng aming mga kasalanan, Panginoon. Nagpapasalamat po kami dahil sa buhay namin ito na walang pag-asa, Panginoon, ay binigyan niyo ng pag-asa. Sa gitna ng aming kasamaan, Panginoon, at karumihan, biyaya ang pinagkaloob niyo. Kaya salamat po, Panginoon, na nasa tulong na yung Banal na Espiritu na sinelyo sa amin, ay binigyan niyo kami ng bagong buhay. Inalis sa kapahamakan at tinawag na mga anak niyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, bilang isang simbahan niyo, ay muli kami nagkakaisa at nagpapakumbaba sa iyong trono. Pinapanalangin ang aming simbahan at kami lang patuloy umaasa sa inyo na kayo ang aming Diyos na tanging mangalag at mag-ingat ng aming simbahan. Nagpapasalamat kami, Ama, sa lahat ng iyong pinagkakaloob. Salamat dahil ang lahat ng aming mga pangailangan po ay nagmula sa inyo. Sa mga pinagkaloob niyo sa aming bahay-sambahan ngayon, nakagamitan, nagpapasalamat po kami. Dahil kayo ang aming Diyos sa tapat na nagbigay ng kagamitan na to. At salamat po sa lahat ng iyong pinagkakaloob, Panginoon. Kaya nawa, Panginoon, sa aming nalalapit na anibersaryo, Panginoon, ay tulungan niyo rin po kami. Na-provide niyo, Lord, ang mga pangailangan po namin hanggang na-celebrate namin ang ikapitong anibersaryo namin sa darating December 29. Pagpalaan niyo po ng kalakasan si Pastor Gary sa pag-aatid ng iyong mensahe. At ganoon din sa mga naimbata naming mga pastor at mga kapatiran namin sa Ictus at sa Kabuko ay makarating po sila. At sama-sama po kami na magkakaisa at magpupuri sa inyo sa katapatan niyo, Lord, sa simbahan dito sa Dasma. Ganoon din, nagpapasalamat din po kami na kayo aming Diyos na sustain ng aking mga kapatiran, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok na pinagdadaanan namin, Panginoon. Mas nakikita namin ang katapatan niyo at kadakilaan.
Kaya nawa, Panginoon, sa bawat pagsubok na pinagdadaanan po namin, patagin niyo po kami palakasin. At ganoon din, patawarin niyo kami sa mga kakataon din, Panginoon, na kayo ang aming Diyos sa tapat, na hindi nagbabago, Panginoon. Ba't may mga kakataon, Panginoon, may mga pagkukulang kami nagagawa sa inyo. Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy na may gamit namin ng biyaya na pinagkaloob sa amin para paglingkuran kayo at purihin kayo, Panginoon. Dahil ito ang hangarin niyo sa bawat isa sa amin. Di lang kami niligtas niyo, Panginoon, para walang gagawin. Ba't kami may gagawin sa inyo bilang kasangkapan niyo, Lord, sa kabanalan at sa paglilingkod sa inyo. Nawa rin, Panginoon, ay maging liwanag kami kung saan niyo kami nilalagay, Panginoon. Daladala ang iyong mabuting balita at pinapangalagaan to sa aming buhay din, Panginoon. Ganon din, patuloy niyo tulungan ang aking mga kapatiran na may mga karamdaman, Panginoon. Patuloy niyo palakasin at patagin, Panginoon. Sa mga kapatiran namin, di nakasama ngayon dahil may mga karamdaman, tanging kayo lang po ang aming Diyos na magbibigay ng kagalingan, Panginoon. Lalo na para kay Ate Cecil ngayon, na patuloy na nagkakaroon ng session ng chemotherapy sa darating na mga susunod na linggo. We are praying for your successful at gabay, Panginoon, sa kanyang chemotherapy, sa mga doktor na ginagamit nyo at provision sa mga pangailangan nila. At sa iyong biyaya, Panginoon, alam namin na mapagtatagumpay niya muli ito, Panginoon. Dahil kayo pong ang Diyos sa tapat na makapangyarihan sa lahat na walang imposible po sa inyo. Gandi kay Kuya Loloy, nagpapasalamat din po kami sa kalakasan na pinagkakalab niyo sa kanya. At nawa ay tulungan niyo patuloy siya sa kanyang mga pangailangan, pagpapagaling sa kanya, na wala na po ang bara sa kanyang puso po, Panginoon. At nawa ay division sa kanyang mga pangailangan, sa kanyang mga check-up din, Panginoon, at sa kanyang mga iniinom na gamot. Ganun din para kay Liam, na may karamdaman din po, Panginoon, sa iyong biyaya ay kayo rin pong bigay ng kagalingan sa kanya at provision sa mga pangailangan din, Panginoon, ng Bisyera. At patuloy kayo, Lord, na maggabay sa lahat ng aming mga kapatiran na sumasamba ngayon, sa online man at ganoon din sa mga daughter church namin, sa pangunguna nila Pastor Gary at ni Brother Dan, sa lugar ng Fairview at sa lugar ng Kabuo. Ang iyong biyaya patuloy, ang malahati, ang patuloy na mag-sustain sa gawain niyo, Panginoon, sa Kabuo at sa Fairview. Pagpalain niyo kailang pagsamba ngayon, na sumasamba sila ngayon, nakasama namin sa Spirito. At nawa, we pray sa kailang Christmas celebration sa darating December 22. Pagpalain niyo po ang kailang celebration sa araw na to. Pagpalain niyo ang celebration ng Kabuko at IBF din, Panginoon. At patuloy kayo, Lord, na malahati, Panginoon, sa mga ministeryo na gaganapin, Panginoon, sa mga linggong darating, Panginoon. Gabayan niyo rin po mamaya ang Ladies Fellowship ng DASMA, Panginoon. At gabayan niyo po kailang speaker mamaya. At katuloy kayo maggabay din, Panginoon, sa mga ministering hinawakan ng aming pastor, na si Pastor Oji, sa lugar ng Bukidnon. Tulungan niyo rin po aming simbahan din, Panginoon, na magkaroon ng permanente pastor na tatayo, Lord, sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. And Lord, we are praying for your guidance sa aming bansa. Sa iyong biyaya, itulungan niyo po kami na muli ay makarecover ang aming bansa, Panginoon, at magbukas pa kayong oportunidad na magkaroon ng hanap buhay ang mga kababayan ko, bumaba ang unemployment rate, Panginoon, sa aming bansa. At ganoon din ay tulungan niyo po aming mga leaders, Lord, at ang bawat mananampalataya, Panginoon, na makita nila na hangarin niyo, Panginoon, sa inyong mga anak na nagkalat dito sa aming bansa, Panginoon, sa bansang Pilipinas, ay magpasakop, Lord, sa iyong leader na tinalagan niyo pa rin, Panginoon. Ganoon din, ang panalangin din po namin sa bawat batas na sinusulong, Panginoon, ay ilayo niyo po ang aming bansa sa sumpa ng imoralidad, Panginoon. At makita ng bawat leaders, Panginoon, na ang tunay na pinagpapalang bansa ay sinusunod ng iyong kalooban, Panginoon. At bawat mananampalataya din, Panginoon, nagkalat, Panginoon, na naglilingkod. Ito may sa kabundukan, sa kagubatan o sa mga isla, Panginoon, na patuloy nagiging masigasig, Panginoon, na gawin ang tungkulin na pinagkatiwala niyo po sa kanila. Na ibahagi ang iyong mabuting balita at gawing disipulo ang lahat ng lipi, Panginoon. We are praying, Lord, for your guidance for them and your strength, Panginoon, sa kanilang mga pangailangan din po, Lord. We pray for your provision, Panginoon. At patuloy na pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng mga panalangin na to sa iyong makapangyarihang kamay. Maraming salamat po. At alam namin na kayo ang aming Diyos na tapat, na umagawa at nag-sustain ng aming simbahan. Ito laming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.
Let's continue praising God, for God with us, Emmanuel has come. May God fill our hearts with worship as we celebrate His presence and this unending love. Ready, sing. Christmas is about His glory. Christmas is about His grace. Christmas is a gift of love our Father gave us. More than just another story about a special time and place. Christmas is a time to lift a song of praise. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. Angels fill the night with singing. God is reaching out to man, bringing us a gift of hope in Christ our Savior. More than just a time of giving, this is God's eternal plan. And Christmas is the reason we can sing again. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. God with us, Emmanuel has come. God with us, Emmanuel has come. Only His name brings peace in the storm, strength in our weakness, and hope in every situation. Let us lift His name high in worship, for there is no other name that saves and restores like His. Let's sing Your Name. Sing. As morning dawns and evening fades, You inspire songs of praise that rise from earth to touch Your heart and
tayo mga kapatid. Tayo po yung mawag. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing louder. 'Cause nothing has the power to save but your name. Jesus, in your name we pray. Name we pray. Come and fill our hearts today. Lord, give us strength to live for you and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. It's a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing louder. 'Cause nothing has the power to save but your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing louder. 'Cause nothing has the power to save but your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing louder. 'Cause nothing has the power to save but your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing louder. 'Cause nothing has the power to save but your name. Panginoon naming Diyos, totoo Panginoon ang mensahe ng awiting ito. Inawit namin sa iyo Panginoon, na wala Panginoon na ibang makakapagligtas sa amin kundi ikaw lamang Panginoon. Patuloy mo po kaming samahan Panginoon sa aming pagsamba sa umagang ito. Patuloy po namin maluwalhati at maitaas ang pangalan mo. Salamat po sa lahat ng pag-iingat, Panginoon, at kalooban mo sa umagang ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. May I request everyone to please stand for the reading of the scripture. This is from the book of Luke, chapter 1, verses
30 to 38. Verse 30. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Then Mary said to the angel, "How can this be, since I do not know a man?" And then the angel answered and said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Highest will overshadow you. Therefore also that the Holy One who is to be born will be called the Son of God. Now indeed, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this is now the 6th month for her who was called barren. For with God nothing will be impossible." Then Mary said, "Behold the maidservant of the Lord. Let it be to me according to your word." And the angel departed from her. Praise the Lord for the reading of the scripture. You may now take your seats. So, nagpapasalamat tayo sa katapatan ng Panginoon na tayo dadaho ngayon sa ating pag-aaral ng banal na salita ng Diyos. And we praise God na makasama natin muli ang ating pastor ngayon. And we are thankful na isang pribilehyo na makasama natin siya ngayon. So, this time, ay bigay po natin ang oras na to para sa ating pastor po ngayon. Si Pastor Stephen po, ang mesero po natin sa oras na to. Good morning, FBCF family. Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa bawat isang nakarating ngayong umagang ito. Amen? Ako po ay masaya na nandito ngayon kasi unang-una, ako po ay makakahingi na ng aking mga pamasko mula sa inyo. Biro lang, biro lang. Ano po, nagkapasalamat ako kay Pastor Ogie for giving me another opportunity to be of blessing and serving the Lord through His Word this morning. Yan, ngayon po ay December, ano ba ngayon? Nalimutan ko na rin, ano? December 15, ayan. So marahil po ay marami na sa atin ang mga masaya na. At sapagkat natanggap na natin ang ating mga bonuses mula sa ating mga kanya-kanyang mga boss at mula sa ating mga kanya-kanyang mga nagtatrabaho po sa ating pamilya. Ano po? But anyway, ano man po ang mga blessing na ating matatanggap sa holiday na ito, ipagpasalamat natin yan sa Panginoon. Amen? Sapagkat ang mga blessings na yan ay secondary lamang po. Kaya tayo nagsiselebrate, meron pong pinakadakilang handog ang Diyos, pinakadakilang pagpapala ang Diyos sa atin. At yan po ang dahilan kung bakit tayo ay merong Pasko. Ayan, sa umaga pong ito, tayo po'y mag-aaral ng salita ng Panginoon. Excited po ba kayo? Gising po ba kayo? Amen. So alam ko po ang bawat isa ay abala at marahil ay itong mga nakarang araw ay talaga namang ang dami nating ginagawa. Kasama na po ako dyan. At ngayong week na ito ay super abala pa rin po. Asan na yung kunin ko yung aking clicker muna sandali ha, brother. Mukhang nailagay ko rito. Ayan, pasensya na. Ayan, sige. Thank you. Alright. So anyway, ating po ipagkatiwala sa Panginoon ang ating mga pag-iisip, ang ating mga puso para sa pag-aaral ng Kanyang salita. God brought you here today to bless you through His Word. Amen? Yan, harap nga po sa iyong katabi at pakisabi sa Kanyang, masaya ako nandito ka. Ayan. Pag hindi po ngumiti, ngitian mo pa ng mas malaki. Ayan, mas masaya. Parang hindi po masaya. Tinatanong kanina si Brother Ira kung kumusta yung kanyang Pasko. Ayan.
So, kung nakatanggap na ba siya ng bonus niya ngayon? Yan. At kung meron na po ba siyang kadate ngayong Paskong ito? Yan lang. Ano po ang ipinagpipray pa natin. Amen. So let us pray and ask God for His wisdom as we study His Word today. Panginoon, salamat po sa isang napakagandang umaga. Napakagandang panahon. Magandang temperatura, Panginoon. At kami naririto, dinala po ninyo bilang magkaroon po ng pagkakataon na mag-aral muli ng inyong salita. Amin pong panalangin na sa pagbubuklat po namin ng inyong salita, O Diyos, liwanagan po ninyo ang aming mga pag-iisip. Buksan po ninyo ang aming mga puso. Ibuhos po ninyo ng mayaman, Panginoon, sagana ang pagpapalang espiritual na siyang magiging pagkain ng aming mga kaluluwa, ng aming mga puso. Magiging kalakasan namin, pagtuturo, pagtutuwid sa amin, at muli upang kami makapagpatuloy sa pagsunod at paglilingkod sa iyo. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po'y magsabing Amen. Yan. Si Dr. John MacArthur po, isa sa mga manunulat natin at sa mga mangangaral natin, nagbigay po siya ng 4 na observation about the differences, ang pagkakaiba po, ng unang Pasko sa modernong Pasko. Sabi niya ay ganito, kung meron daw may mga pinakamalaking pagkakaiba, ang unang Pasko sa modernong Pasko ay ito po. Una-una, the first Christmas was silent. Kaya nga po merong kantang Silent Night. Diba? Sapagkat ang una daw pong Pasko ay tahimik. Yan. Ang moderno daw pong Pasko ay punong-puno ng ingay, ng gulo, at ng kabalahan. Diba? Kapag ka umapak na po ang ber, lalo't higit kapag ka nagsimula na po ang December, lahat na po ng klase ng ingay ay nandiyan. Right? Hindi ko naman po natin sinasabi na ang mga ingay na yun ay lahat masama. Marami din po doon ay mabuti at masaya. Subalit, ang modernong Pasko po ay kapanahunan, seasons of so many noises. Di ba? Well, marami naman po doon ay anyo ng pagdiriwang. Pero nung una pong Pasko, it was quiet, it was silent. Pangalawa po, the first Christmas was simple. Di ba? Pag binalikan po natin ang kwento ng unang Pasko, makikita mong napakasimple lamang nito. Mag-asawa, isang buntis na manganganak at ipinanganak na anak ng Diyos sa simpleng sabsaban. It was very simple. As a matter of fact, wala ang granding selebrasyon liban po sa pagtitipon sa langit nung panahon na iyon. Ngayon, pag sinabi po nating Pasko, it's a time of a dazzling display of extravagance, di ba? Paramihan, palakihan ng bonus, paramihan ng pera, paramihan ng natanggap na regalo, shopping kaliwat kanan. But the first Christmas was very simple. Another thing about the first Christmas it was worshipful, di ba? Ang una pong Pasko ay tungkol sa pagsamba. Heaven worship, the angels worship, the shepherds worship, the first couple worship, and the first Christmas was all about worshiping the Son of God, Jesus. Sa panahon po natin ngayon, pag sinabing Pasko, napakaraming dahilan para po tayo maging abala, para po tayo maging distracted, para po tayo ay ma-stress. To the point na ang salitang pagsamba sa panahon ngayon or sa Kapaskuhan ngayon ay isang bagay na huli na nating magagawa dahil sa napakaraming mga bagay na dapat po nating asikasuhin. Today, the modern Christmas was all about traffic, stress, activities, and business. But the first Christmas was only for one thing. It's about worshiping Jesus Christ. And lastly, sabi po ni Dr. John MacArthur, the first Christmas was all about Jesus. Isa lang po ang larawan, isa lang po ang karakter ng unang Pasko. Iyan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa panahon natin ngayon, pag sinabing Pasko, napakarami ng mga karakter. Nandyan na si Santa Claus, naandyan na si Rudolph, naandyan na yung mga bonuses, naandyan na yung all I want is for Christmas is you. Ang dami ng mga karakter na naglabasan ngayong Pasko. At hindi mo na kayo malaman kung sino ba talaga ang bida sa okasyon na ito. Right?
Kaya kapag nandyan ang Christmas lights, nandyan ang mga parang, hindi po natin sinasabi ang mga bagay na yan masama, okay? Hindi natin sinasabi ang lahat ng yan ay masama. Pero tatandaan po natin, ng unang Pasko, walang ibang karakter, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. The first Christmas was quiet, it was silent. The first Christmas was simple. The first Christmas was all about being worshipful or worship. And the first Christmas was all about Jesus. Amen? Bakit po natin binabanggit ang mga bagay na ito? Sapagkat nais po nating bumalik doon po sa pinakaunang dahilan ng Pasko. At kapag ito po ay naranasan po natin, binalikan natin, magkakaroon po tayo ng mas higit na malalim na purpose ngayong Paskong ito. Ang assignment po na ibinigay sa akin ni Pastor Ogie ngayong umaga is to talk to you about the purpose of Christ coming. Siguro ilang beses na po nating narinig ito, di ba? Bakit po ba naparito ang ating Panginoong Hesukristo? Pero ngayong umaga pong ito, ang aking pong intention ay hindi lang po para tayo ay mapaalalahanan, kundi tayo po ay mas higit na magkaroon ng mas malalim na pagkakaalam tungkol po sa purpose ng pagparito ni Hesukristo. Inalam ko po ang lahat ng dahilan kung bakit si Jesus ay naparito. Kasi pag sinabi pong, bakit ba si Jesus ay naparito? Karaniwan pong sagot natin, para tayo iligtas, para tayo maging tagapagligtas, and so forth and so on. Di ba? Tama naman po yun. Pero nung nagkaroon po ako ng deeper research, the purpose of Christ kami, ang dami pala nito. At ako'y naniniwalang kulang siguro ang 3 buwan para isa-isahin natin to. Pagkakasyahin ko lang po ngayon yun sa iisang Sunday. Kaya isipin na ninyo kung gaano kahaba yung aking sermon ngayong umagang ito. Biro lang po, biro lang. Okay? So we will just talk about 5 purpose about the coming of the Lord Jesus Christ. It is my prayer that we will have a deeper understanding so that at the same time, this understanding will lead us to our faith and life in the Lord. And this deeper understanding will be the source of our strength and joy and hope as we follow the will of God in our lives. Ready po? Ready? The purpose of the coming of Christ, number 1 is this, to reveal God's love. Upang ipahayag ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa atin. The reason why Jesus Christ came to this world is to reveal the Father's love for us. Amen? Alam na po natin to. John chapter 3 verse 16. Hindi na po natin ito kinakailangang masyadong ipaulit-ulit. Pero ang sabi po ng Bible, for God, ano po? So love. Grabe ang pagmamahal. Napakalaki ng pag-ibig ng Diyos that He gave His only Son. Ang dahilan pala kung bakit ang Panginoong Hesukristo ay naparito ay sapagkat ang Panginoong Diyos, ang Ama, sobra, napakalaki ang kanyang pagmamahal sa kanyang nilikha. Amen? Now, think about this. Isa po sa kalikasan ng Diyos ay pag-ibig. Pag kayo po ay nag-aral ng theology, marami po kayong mapag-aaralan na karakter ng Diyos. Okay? Pag nag-aral po kayo ng theology, marami po kayong maririnig na tungkol sa karakter ng Diyos. Pero kapag pinagsama natin, igrinupo natin ang karakter ng Diyos, mauuwi lang po yan sa 2 pangunahing karakter. If you're going to study the character of God in theology, maraming mga pagkakakilala sa Panginoon, but if you will group those characters together, mauuwi lang po sa 2 karakter meron ang Diyos. Alam niyo po ba ninyo yan? Number 1 is that God is holy. And number 2 is God is love. Gets po ninyo? 2 pangunahing karakter ng Diyos. God is holy and God is love. At kapag pinag-aralan po ninyo yung holiness ng Diyos, doon po mag-uugat o doon po dadalo yung ibang karakter niya. Bakit po ang Diyos ay matuwid? Because He is holy. Bakit po ang Diyos ayaw niya ng kasalanan? Because He is holy. Bakit po ang Diyos ay righteous? Because He is holy. Bakit po ang Diyos is a sanctified God? Because He is holy. Uuwi po lahat yon doon sa holiness ng Panginoon. Gets po ninyo? Say amen. Amen. God is holy. Yun yung unang pangunahing karakter niya. Pangalawa po is God is love. Bakit po maawain ng Diyos? Because He is love. Bakit po merciful ang Diyos? Because He is love. Bakit po nagpapatawad ang Diyos? Because He is love.
Bakit po nagbibigay ang Diyos? Because He is love. Bakit po nagliligtas ang Diyos? Because He is love. Nakukuha po ninyo? Kaya po pag igrinupo mo ang karakter ng Diyos, mauuwi lang yon sa dalawang grupo. God is holy and God is love. Amen? At nung nilikha ng Diyos, ang creation, nung ginawa ng Diyos ang creation, because He is the God of love. Ako po'y naniniwalang, He created creation out of love. Everybody say amen. Nilikha po ng Diyos ang creation dahil sa kanyang puso, dahil sa kanyang pag-ibig. Pagka tinanong po ninyo ang siyensya, sasabihin sa iyo ng science that creation or the universe was created out of chaos. Anong ibig sabihin nun? Isang araw or isang saglit, nag-merge ang iba't ibang mga gases, sumabog ito. And out of chaos, the universe was created for millions of years. Hindi ganun ang pananaw ng Biblia. Ang pananaw po ng Biblia is that God is love and being the creator of everything, of the universe, He created or He made creation out of His love. Amen? At ang pinnacle, yung pinakadakilang creation ng Diyos na sinasabi ng Biblia na out of all His creation, dito po niya inilagay yung kanyang imahe, walang iba yan, kundi ang tao. Amen? So God made man from His image. Kaya kapag may nagsabi sa yung pangit ka, or let's just say, pasensya na po sa word, tanga ka, or bobo ka, or mahina ka, hindi po totoo yun. Sapagkat kapag tinanggap mo yun, ay parang sinasabi mo, yung imahe na nag-create sa'yo, ganun din. Hindi ba? Pero hindi, ikaw ay nilikha sa wangis ng ating Panginoong Diyos. Inilagay niya iyon sa iyo. Bakit? Dahil sa kanyang pag-ibig. Pero isang araw, ang tao po ay nahiwalay sa Diyos dahil sa pagkakasala. Nagkasala ang tao. Pero ang ginawa ng Diyos, hinanap niyang muli ang tao sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Kaya niya ipinadala ang kanyang bugtong na anak ay dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Everybody say amen. Amen. Ako po'y dapat matapos ng 11:20. Ayan. Kasi inuorasan ko yung aking time. Point number 1 pa lang ako. Ayan. Punta na po tayo sa point number 2. God sent His Son, or the purpose of Christ's coming is to also demonstrate God's faithfulness to His Word. Ang purpose po ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay upang ipakita sa atin na ang Diyos ay tapat sa Kanyang salita, tapat sa Kanyang pangako. Everybody say amen. Amen. Sabi po sa may 1 Corinthians chapter 1 verse 9. 1 Corinthians chapter 1 verse 9, the Bible says, God is ever true to His promises. Ang Panginoon daw po ay tapat at totoo sa kanyang mga ipinangako. Amen? Alam po ninyo kung bakit napakagandang basahin ng Biblia? Sapagkat alam mo na ang mga pangako rito ay galing sa matapat na Diyos. Amen? Na kapag ka meron pong pangako sa Biblia at alam mong yun ay ipinangako ng Diyos sa iyo, napakaganda. Kahit hindi yun totoo sa buhay mo, pwede mo siyang panghawakan. Bakit? Kasi yung nangako nun ay tapat. Amen ba mga kapatid? Hindi lang tapat, kundi able din yung nangako. Amen? Sabi dito, God is ever true to His promises. Kaya po, napaka-exciting ng Biblia eh. Kapag binasa mo siya at sabi mong, Panginoon, sinabi mo ito sa iyong salita, maniniwala ako kahit hindi ko pahawak ang pangakong yan. Kasi, ikaw ay tapat na Diyos. Amen? Now, sundan pa natin yung talata. God is true to His promises and it was by Him, sa pamamagitan niya, that you were one and all called into fellowship with His Son, Jesus Christ. Tayo raw po'y tinawag sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at kaya po nangyari ang iyong pagkakatawag kay Jesus dahil ang Diyos tapat sa kanyang pangako. Amen? Kaya po ang Christmas, ang unang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo is a validation. It is a confirmation
that the God who promised is faithful and true. Amen? Ngayon, maaari mo nang buksan ang iyong Biblia. Sana po ngayong Paskong ito, muli nating buksan yung ating mga Biblia. At isa-isahin na naman nating tignan yung mga pangako ng Diyos sa ating buhay. At nawa, ang Paskong ito ay magsabi sa iyo, kung tinupad ng Diyos ang pangako niyang si Jesus, tutuparin din niya ang kanyang salita sa iyong buhay. Everybody say amen. 200 years before Jesus Christ came, in the book of Isaiah chapter 7 verse 14, ang sabi, therefore the Lord Himself, ang Panginoon mismo, He will give you a sign. 200 years before the fulfillment, the Lord will give you a sign. The Lord promised to give you a sign. The Lord made a promise. What was the promise? The virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel, or God with us. That was 200 years before the coming of Christ. Amen? The Lord Himself promised, He shall give you a sign. The virgin will bear a son, will call his name Emmanuel. In the book of Matthew, the virgin, after 200 years, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. Ano pong tawag doon? Ang Diyos, hindi siya nakalimot sa kanyang pangako. Everybody say amen. Amen po ba? Kung titignan po ninyo ang Old Testament, there are more than 300, there are more than 300 prophecies about the lineage, about the life, about the death, and about the resurrection of the Messiah. Kung titignan po ninyo ang Old Testament, meron pong around 300 na prophecies tungkol po sa lineage, yun pong lahi, buhay, magiging kamatayan at pagkabuhay na maguli ng darating pong Mesiyas. 300. At ang napakaganda po nun, those were all fulfilled in the life of the Lord Jesus Christ. Amen? Kung ganon karami ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po meron isang Christian apologist or apologetic ang nagsabi na it is improbable that Jesus Christ would have missed, sabi niya, kung hindi siya ang tunay na Mesiyas, hindi mangyayari sa buhay niya yung ganito karaming mga pangako ng Old Testament. Na kung ganon karami ang pangako ng Panginoong Diyos at tinupad niya ito sa ating Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, totoo ang Ama, totoo ang Diyos pag nangako sa kanyang salita. Amen? Now, may mga pagkakataon po ba ng buhay ninyo, mga kapatid, na nagbuklat ka ng Biblia, nabasa mo yung pangako ng Diyos, tinignan mo yung buhay mo, at naisip mo, parang hindi yata totoo yung pangako ng ito sa akin. Parang hindi yata nangyari or nangyayari ang promise na ito ng Diyos sa buhay ko. Nangyari na ho ba sa inyo yun? Right? Minsan may mga time na nag-spend ka, nag-personal meditation ka, nagbasa ka ng salita ng Panginoon, tapos merong isang pangako doon, tapos tinignan mo yung sitwasyon ng buhay mo, parang hindi yata totoo yung sinasabi ng salita ng Diyos sa akin. Nangyari na ho ba sa inyo yun? Aaminin ko po sa inyo, nangyari na yon ng maraming beses sa aking buhay. Napagbuklat ko ng salita ng Diyos, ang sabi ko sa sarili ko, parang hindi yata totoo ito sa akin. Kasi hindi siya nangyayari. Pero, ito po ang paalala sa atin ng salita ng Diyos. God is ever true to His promises. Amen? At ito yon, mga kapatid. Isipin po ninyo maigi. Kung nagawang tuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ni Jesus, hinig po kayo, kung nagawang tuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ni Jesus, ipinadala niya si Jesus Christ, katuparan ng kanyang pangako. Bakit niya hindi kaya ngayong tuparin ang mga pangako niya sa kanyang salita sa iyong buhay?
Amen? Amen po ba? Parang malabo yata tayo Kung nagawang tuparin ng Ama ang kanyang pangako sa pamamagitan ni Jesus, ibinigay niya talaga si Jesus. Bakit hindi niya kayang tuparin yung mga pangako niya sa iyong buhay? Amen? Amen po ba? Minsan po ba meron na nagtanong sa inyo na sa tingin mo kaya mong ituparin yan? Tapos ang sagot ninyo kinaya ko nga yung nakaraang linggo Ba't di ko kakayanin yan? Diba? One time po, buwan pa naman ako noon, bata pa ako noon, kabataan pa ako. May dumating sa bahay namin na demand letter. Galing sa kanito parang may mga associates, parang mga ganun. Ako po na curious. Binuksan ko po yung letter. Yung letter naman po para sa mother ko. So mayroon pong demand letter doon. Sabi, this is to, alam naman na po ninyo mga demand letter, di po ba? This letter, attorney ganyan-ganyan, punta ka sa legal office na ganito-ganyan. So, nung binasa ko po yung nag-alala, nakita ko pa yung detail, nag-alala po ako sa mga details. So, pero para po yun sa mother ko. So, pagdating ng mother ko, sabi ko sa kanya, Ma, meron demand letter dito. Paano bang gagawin dyan? Dahil ako, nag-alala ako Ang sagot po ng mother ko ay ganito. At hindi ko yung makakalimutan. Ang sabi niya maliit lang yun na bagay. Yung nagawa natin ng paraan. Bakit hindi yan kayang gawa ng paraan? Kuha po ninyo. Kuha ninyo mga kapatid. Kung kayo po ay nagdaan na rin sa maraming mga pagsubok, hindi ba? Di ba minsan ganun Tumitibay tayo sa mga pagsubok ng buhay, di ba? At pag titignan mo, meron kang dinaan ng isang malaking pagsubok, tapos may dumaan uling isa. Sabi, kinaya ko nga yan, chicken feed lang. Di ba? Kakayanin ko rin yan. Di ba? The point is this. Kung merong pinakamahirap sa Ama na ibigay na pangako, yun yung pangako ng kanyang anak. Kasi only begotten son niya yan Di ba? Pinakamahalaga yan sa puso ng Diyos. At alam niya na yung anak niya kapag ibinigay niya, mamamatay yan sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng kanyang nilikha. Mahirap po yun. Di ba? Mahirap gawin yun sa puso ng isang ama. But the point is this, sabi ng salita ng Panginoon, God is ever true to His promises through His Son, the Lord Jesus Christ. Nagawa na niya yun Di ba? Naman lang yung bayaran niya yung miracle mo. Di ba? Naman lang yung solusyonan niya yung problema mo. Amen po ba mga kapatid? Kung naibigay niya yung pinakamahirap, pinakamahalaga, pinakamalaking pwede niyang pangakong dapat niyang tuparin, nagawa niya yon dahil sa iyo at sa atin. Bakit hindi niya kayang ibigay yung ibang mga bagay? Di ba? So when the Father gave the Lord Jesus Christ, He actually gave you His most precious promise that He can ever give. Yung iba, sisiw na lang yan, anak. Amen ba? Amen? That's the point. Kaya mga kapatid, Christmas should remind us that we should ever trust in God, God's faithfulness, because He is also faithful to His Word. Next time na babasahin mo yung salita ng Panginoon, at may mga pangako ng Diyos na tila absent sa buhay mo, i-remind sa iyo ng Ama, binigay ko na sa iyo yung pinakamalaking pwede kong ibigay sa iyo. Maliit na lamang yan. Kaya magtiwala ka sa katapatan ko. Amen? Sabihin nga po natin, praise the Lord. Amen. Yan. Pakitapik po yung katabi at pakasabing, wala pa tayo sa kalahati. Kapit. Ayan. Amen. So, number 3 is this. Why did Jesus Christ came? To save humanity from sin. Alam ko na yan, Pastor. Narinig ko na yan ng napakaraming beses na kaya dumating si Jesus ay para iligtas tayo sa kasalanan. Now, sabi po sa Matthew chapter 1 verse 21, She, Mary, will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Now, pag-aaralan po natin and we will, ang bilis naman ng oras. Ano po? Preach on lang? O tuloy na natin ito next Sunday? Hindi, biro lang. Okay, sabi ni Pastor Ogie, mukhang kanya tayo. Hindi alalabas sa usapan natin yan. Sige, biro lang. He will save His people from their sins. Kinig po kayo mga kapatid. I don't know kung narinig na po ninyo ang katuruan na ito.
ang kaligtasan po na ibinibigay ng Biblia ay hindi po kaligtasan mula sa impyerno, kundi ito po'y kaligtasan mula sa kasalanan. Ulitin ko po, ang kaligtasang sinasabi po ng Biblia ay hindi po kaligtasan mula sa impyerno, kundi ito po'y kaligtasan mula sa kasalanan. Pastor, bakit po ninyo nasabi yan? Kasi po, ang impyerno ay resulta lamang. At ang ugat nito ay yung tinatawag po nating problema ng kasalanan. Kaya nung dumating si Jesus, ang intensyon niya ay hindi iligtas ka mula sa impyerno, sapagkat bungay o resulta lamang yon. Ang intensyon niya ay iligtas ka mula sa ugat nito at walang iba kundi ang kasalanan. Kuha po ba ninyo mga kapatid? Kaya po merong mga tao, ang tanong nila ay ganito, matapos kong tanggapin si Jesus, di pwede na pupunta na ako sa langit. Di pwede na pala akong magkasala. Di ba? Ikaw ay ligtas na, siguradong may buhay na walang hanggan, at tiyak ka nang pupunta ng langit. Di kung ganon, tiyak na pala akong pupunta ng langit, di pwede na pala akong magkasala. Kasi kahit magkasala ako, pupunta na pala ako ng langit. Yun po magandang tanong. Pagka ang isang tao ganyan po ang pananaw, hindi niya lubusang naunawaan ang pagliligtas ni Jesus. Sapagkat ang pagliligtas po ni Jesus ay hindi pagliligtas sa impyerno. Ang pagliligtas ni Jesus ay pagliligtas mula sa kasalanan. Kaya kung sasabihin mong, dahil pupunta na ako sa langit, meron na akong buhay na walang hanggan, iniligtas na ako sa impyerno, pwede na ba ako uling magkasala? Pwede na ako uling magkasala dahil doon naman na ako tiyak na pupunta. Pagka ganun po ang iyong pananaw, hindi mo naintindihan sapagkat doon ka nga iniligtas eh. Bakit ka babalik doon? Ikuha po ninyo. Now, punta po tayo. Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death. Amen? For the wages of sin is ang kabayaran, ang resulta ng kasalanan, ang kapalit ng kasalanan, ay ano po? Kamatayan. Now, ano ho ba itong kamatayan na ito? Pagka kayo po ay tumingin sa dictionary, nag-google po kayo, sasabihin sa inyo ng dictionary, ng Google, ng online, na ang death po, it means cessation of life. Pagtigil ng buhay. Sasabihin sa inyo ng dictionary, ang death, it means cessation of life. Tumigil ang buhay. Sa Biblia po, ang death, hindi po cessation ng buhay. Death simply means separation. Kukuhanin niyo? Ang pagkahiwalay. Let me give an example. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sorry about that. Do not be afraid of those who kill the body, but not kill the soul. So, hindi pa pala nagtatapos doon sa tinatawag po nating kamatayang pisikal ang buhay ng tao. Sabi ng dictionary, death is about cessation of life. But in the Bible, death is about separation. Kukuha po ninyo? Bakit po nagkakaroon ng kamatayang pisikal? Kasi kapag ka ang ating kaluluwa ay humiwalay sa katawang ito, nagkakaroon po ng kamatayan. Namamatay ang tao. Ang tawag po ron, separation. Pag yung kaluluwa mo ay humiwalay sa iyong katawan, ang tawag po doon ay death. There was separation. Now, balik po tayo doon sa original na creation. Ang sabi ng Panginoon kay Adan, do not eat of the fruit, because the day or the moment that you eat of the fruit, you shall surely die. Mamamatay ka. Nung kinain po ba nila yung prutas na ipinagbabawal ng Panginoon, yung bunga na ipinagbabawal ng Panginoon, namatay po ba siya? Namatay ba sila? Hindi. Kung ang iisipin natin, kung ang kamatayan na iniisip natin ay pagtigil ng buhay. Hindi tumigil yung buhay nila, nagpatuloy pa sila, namuhay pa sila, nagkaroon pa sila ng maraming lahi. Sapagkat iba po ang definition ng Diyos. Kaya nung araw na yon, nung sila ay sumuway sa Panginoong Diyos, nagkaroon po ng kamatayan. Bakit? They were separated from God. Nakukuha po ninyo? Amen ba mga kapatid? Now, meron pong dalawang tinatawag nating kamatayan. It is the death of the soul and it is also the death of the body. Dalawang uri ng kamatayan. The death of the body and the death of the soul. Alright? Now, yung pong body, it means that it is the separation of the soul from the physical entity.
Pero ano po yung the death of a soul? Mamamatay po ba yung ating kaluluwa? So kung separation po ang ibig sabihin ng death, separation of the soul to the physical, ano pong ibig sabihin naman ngayon ng kamatayang kaluluwa? Mamamatay po ba ang ating katawan? Hindi. Ito pong ibig sabihin yan. Death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Kuha po ninyo? So ano po yung first death? It is the physical death. Ano po yung second death? The second death is the lake of fire. So ano mangyayari po sa lake of fire? Masusunog ba kami ron? Matutunaw ba kami? Magugunaw ba kami? Hindi. Ang mangyayari po doon, since death is about separation, separation of soul from the body. Sin is separation of our being from the presence of God. Ang ibig sabihin po nito, lake of fire is our forever separation from the God of life. Nakukuha po ninyo mga kapatid? Amen? Amen? Now, balik po tayo. For the wages of sin is death. Saan tayo iniligtas ng Panginoon? Dito po sa kasalanan. Bakit? Kasi bunga lang yung death dito. Nakuha po ninyo? Kaya tayo iniligtas ng Panginoon dito. Kaya, nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, isa sa mga layunin niya is to save humanity from sin. Sin that brings death. Death that brings separation. Death that brings eternal separation. Alright? Now, everybody say amen. Andiyan ba kayo? But the gift of God is eternal life. Now, pag-aralan naman natin yung eternal life kasi pinag-aralan natin yung death eh. So what does that mean when we say eternal life? Kasi pag sinabi nating life, gumagalaw ako, nabubuhay ako, kumikilos ako. Ganun ang tingin natin sa buhay. Di ba? Nagtitiktok ako. Di ba? Nagluluto ako, kumakain ako. Ganun ang tingin natin sa buhay. Right? Kaya minsan may nagtanong po sa akin, maganda naman yung tanong niya, Pastor, kung meron pong eternal life at ito po yung mangyayari sa langit, anong gagawin natin sa langit? Araw-araw na tayong mabubuhay doon. Araw-araw tayong gagalaw. Araw-araw siguro tayong magti-tiktok o mag-YouTube doon sa kana. Ganun ba ang mangyayari? Para naman napakahaba po nun. Kasi ang tingin po natin sa buhay ay kapaligtaran ng death. Ang death ay pagtigil ng buhay. At ang tingin natin sa buhay ay yung pagpapatuloy ng mga activities sa mundong ito. Hindi po kasi ganun ang konsepto ng Diyos sa buhay. Okay? Na ikaw kumakain, gumagalaw, kumikilos, nag-iisip. Life, if death is about separation, life is about connection. Kukuha po ninyo? Life is about connection with our being. With our connection of our being with our Creator. Kukuha po ninyo? Anong gagawin po natin sa langit kung tayo ay merong eternal life? Ang gagawin po natin sa langit is that forever and ever, we will be connected to our eternal Creator, God. Amen? Po ninyo mga kapatid? Amen ba? Naintindihan po natin? Tumango po kayo para hindi na tayo hahaba pa dito. Amen? Dadami pa trabaho ko eh. So number 1 po. Ano po yung number 1? Yan. To reveal God's love. Okay? Number 2 is? Ayan. Pastor Ogie, yung mga nagre-recite dito ha, dapat may extrang regalo sa iyo this December. Ayan. Number 3 po ay ito. To reconcile humanity to God. Upang ipagbati muling ipagkasundo ang tao sa ating Panginoong Diyos. No, ang tao po ay kasala hanggang sa kasalukuyan. Sabi po ng Bible, Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned. Ang lahat ay nagkasala. Ano ho bang ibig sabihin ng all? All. Lahat. Tinagalog nyo lang eh. All. Ano ibig sabihin ng all? It means everything is included, nobody is exempted. Right? Isabihin yung mga tao noon na pinanganak, nabubuhay ngayon, at mabubuhay sa darating na panahon. All. Lahat po ay nagkasala. At dahil po ang tao ay nagkasala, ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Kaya nga po meron tinatawag na the wages of sin is
separation. It's death. Kuha po ninyo? Gets po ninyo? Dahil sa pagkakasala ng tao, siya ay nahiwalay sa Panginoong Diyos. At dahil po ang Diyos ay banal, hindi po tayo makalapit sa Kanya. Pero dahil po kay Hesukristo, tayo po ay pwedeng muling maipagkasundo sa Diyos. Colossians chapter 1, verse 19 and 20. Sabi niya, "For in Him, through Jesus Christ, all the fullness of God was pleased to dwell, and through Him, through Jesus Christ, to reconcile to Himself all things." Di ba? Making peace by the blood of His cross. Ngayon, ang tao po'y pwede nang muling maipagkasundo sa Diyos. Everybody say amen. Sa Bible po, meron pong dalawang ibig sabihin ng peace. Yung tinatawag po nating peace from God. Kapag kayo nangangailangan ng kapayapaan, pwedeng kang bigyan ng Diyos ng kapayapaan. May problema kami, pinagdadaanan kami, iniisip ka, hingin mo sa Diyos yung peace from God. Pero meron din pong tinatawag na peace of God. Yan, ibig sabihin po nun, kapayapaan sa Diyos. Romans chapter 5 verse 1, "Therefore being justified by faith, we have, not peace of God, peace with God. We have peace with God, kapayapaan sa ating Panginoong Diyos." Ngayon, ang tao ay ipinagkasundo, ipinagbati ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Panginoong Diyos. Alam mo ba ninyo ang salitang religion? Ano religion mo? Diba? Tinatanong naman sa atin, di ba? Anong religion mo? Ayan. Ang religion po ay nanggaling sa dalawang salita. Re, which means again, at yung pinanggalingan ng salitang Latin, which means religare, okay, which means tutay. Kaya kapag kasi pinagsama natin yan, ang ibig sabihin ng salitang religion, from the word religare, it means tutay again. Kaya kapag ikay tinanong po, literally, pag sinabi sa iyo, anong relihiyon mo? Ang literal pong ibig sabihin nun, yung pinanggalingan po, yung etymological origin po ng salita, it means, ano ang tagapagtali mo mula sa Diyos? Kukuha po ninyo, ano ang tagapagtali? Kasi naputol nga po yung ating relasyon sa ating Panginoong Diyos eh. So pag tinanong ka, ano relihiyon mo? Karaniwan, siyempre, pinakamadaling way para sagutin yon, pinakamadaling sagutin, ako ay Catholic, ako ay Muslim, ako ay Buddhist, ako ay Christian or born again Christian, ako ay kung ano pa man. Ibig sabihin, sinasabi mong ito ang nagtagapagtali kong muli sa Diyos. Pero kung bubuksan po ninyo mga kapatid ang Biblia, ang sabi po ng Acts chapter 4 verse 12, "And there is no salvation in no one else." Wala raw pong kaligtasan sa kung sino at ano paman. "For there is no other name under heaven given among men." Ang ibinigay pala po na kaligtasan, tagapagtaling muli sa atin ay hindi yung organisasyon mo, hindi yung simbahan mo, kundi ang ibinigay pala po ay pangalan. Okay? Among men by which we must be saved. At ang pinatutungkulan po ng Acts chapter 4, verse 12, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Therefore, kung tatanungin ka, ano ang relihiyon mo? Ano ang tagapagtali mong muli sa Diyos? Ang sagot po ay, kung tutusin, mali yung tanong na yon. Ang dapat nating maging sagot ay, sino ang tagapagtali mong muli sa Diyos? Amen? Sapagkat kung tutuusin, ang sinasabi ng Biblia, ang pangalang Jesus, siya ang ibinigay sa atin upang tayo po ay maligtas. Amen? Kaya nga po, sabi niya sa may John chapter 14 verse 6, Jesus said, "I am the way." Hindi po niya sinabing, "I am one of the ways," kundi, "I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me." Siya lang. Kaya pag tinanong ka, sinong tagapagtali mong muli sa Diyos? Sino po? Parang duda pa yata kayo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. And that's the purpose why He came. So that He will be able to reconcile humanity
to God. Amen? Amen po ba? Next, to bring light to this world. Ayan. Again, Jesus spoke to them, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Siya po ay naparito upang maging ilaw sa mundong ito. Kaya po ang isang tao, pag nakilala niya ang ating Panginoong Jesucristo, isa sa nangyayari sa buhay po niya, nagkakaroon po siya ng liwanag. Amen ba mga kapatid? Sana kapag nakita ka ng kapitbahay mo, lalo't higit mo kasama mo sa bahay, sana ikaw'y makita niya bilang liwanag. Amen? Alam mo, nung nakita kita, nagdilim ang mundo ko. Huwag naman sanang gano'n, diba? Ang hirap naman. Tuwing nakikita kita, nagdidilim ang mundo ko eh. Hindi po gano'n. Dapat kapag ka-Kristiyano ka tayo, pag nakita nila tayo, hindi magdidilim yung mundo nila, kundi magliliwanag ang mundo nila dahil nasa iyo ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Nakarinig po ako ng isang testimony. Alam po ba ninyo yung Gideon Bibles? Yung mga maliliit na Biblia ang kulay blue? Pag pumunta kayo halimbawa sa mga hospital, minsan meron yon. Sa mga hotel, sa halimbawa, meron yon. Kulay brown yata. Ano po? Yung mga Gideon Bibles. Yan, di ba? Iba nga, sobrang liit. Pwede mo ganun. Yung mga kulay blue at kulay puti. Yan. Ang tawag po doon ay Gideon Bible. Noong araw po, marami mga nagpapamigay ng ganon. Kaya lang, siyempre, nauso na ang internet. So, sa halip ng bumigay ka ng Bible na papel, bigay mo na lang, pwede na sa internet. Nung araw, meron po ako na rin na testimony. Nung inabutan po siya ng Gideon Bible, kulay blue yun, malamang. Siya po ay isang addict. Namumuhay siya sa kalye bilang isang addict. So, nung inabutan po siya ng Gideon Bible, tinanggap po niya yon kasi ang purpose niya, sa pamamagitan daw po nun, pwede niyang bilutin yung marijuana. So, sabi niya, maganda tong kwan. Maganda ang papel. Sabi niya, saktong-sakto ang size para pag pinambilot ko yung marijuana ko. Ayan. Tapos pwede mo pa ilagay sa bulsa. So, anytime na gusto mong chumongki, halimbawa, pwede mong kunin yan, tapos gaganinin mo lang. Tapos, di ba? So, ganun po ang kanyang purpose. So, nung siya po ay nakakuha ng marijuana, sa kinuha niya yung Bible. Sabi niya, parang amoy langit. Nakating ako sa langit. Parang gano'n. So, gano'n po ang ginagawa niya. So, pinupunit niya at ginagawa niyang kanyang pangmarijuana. Sang araw po, nagkaroon siya ng curiosity. Sabi niya, lagi ako nakakarating dahil sa langit, dahil sa librong ito. Sabi niya. So, tignan ko muna ang dahilan kung bakit ba ako nakakarating sa langit. So, nagkaroon po siya ng curiosity ngayon na bago siya humit-hit, ibabasahin niya muna yung pahina nung iititin niya. Para nga naman hindi sayang. Di ba? Natuto ka na, nakarating ka pa sa langit. So, sabi niya, nagsimula siguro siya sa may Matthew. Ganyan. Dinala ako ni Mateo sa langit. Parang ganun. Tapos, paulit-ulit lang po yon. Hanggang isang araw, nakarating na po siya sa Book of John. At binasa niya ang aklat ni Juan. Nakita po niya doon ang ilan sa mga katotohanan ng salita ng Panginoon. At alam niyo ang patotoo nitong missionary na ito, nitong taong ito. Ang sabi niya, bago ko natapos ang Book of John, I got born again. Amen? So, yung pagkakaunawa niya ngayon, sa Jesus na nabasa niya, kay Mateo, kay Lucas, hanggang makarating siya kay Juan. Yung Jesus na yon ang nagpalaya sa kanya at bigay sa kanya ng liwanag. Huwag niyo ba gamitin yung pang-tabako yung testament niya. Huwag pong ganyan. Ang punto lamang po doon, at ito pa nakakatuwa. Nung narinig ko po yung testimony na yon, yung tao mismo na yon, na gumamit ng Biblia na yon para gamitin niyang pang-marijuana, later on, nakakilala sa Panginoon, lumago sa Panginoon, and eventually, naging misyonero siya nung Bibliyang ginagamit niya sa kalokohan. Amen? Jesus of the Bible actually brought him light. Amen? At ngayong Paskong ito, sana ang Pasko po ninyo ay maging maliwanag dahil kay Jesus. Number 4, to be a perfect example for us. Ayan. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11, for you have been called because also Christ suffered for you, leaving you as an example
so you might follow in His footsteps. Yan. You have been called to follow His footsteps because He left you an example. Sino po ang example natin? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Example natin si Brother Ira, si Pastor, at kung ano man yung mga kakilala natin. But our perfect example is none other than Jesus Christ. Si Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sabi niya, follow me as I follow the example of Christ. Yan. And lastly, to establish God's kingdom on earth. Bakit po naparito ang ating Panginoon Jesucristo? Upang buuin, upang ilagay, upang itayo ang paghahari ng Diyos sa sanlibutan ito. Ayan. Sabi diyan, Luke chapter 1 verse 33, He will reign over the house of Jacob. Patungkol po ito kay Jesucristo. And His kingdom, there will be no end. Marami po mga interpretation ng kingdom ng ating Panginoong Jesucristo, ng kingdom sa Biblia. But let me just give you a specific kingdom this morning. Sabi po sa may Luke chapter 17, neither shall they say, lo here and lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Nais po na itayo ng Panginoon ang kanyang kingdom sa iyong puso. Amen? At ang dahilan po kung bakit siya naparito ay upang itayo ang paghahari niya sa iyong puso, sa iyong buhay. Amen? Let's do a review. The purpose of Christ's coming, number 1, to reveal God's love, to demonstrate God's faithfulness to His Word, to save humanity from sin, to reconcile man back to God, to bring light to a dark world, and to be a perfect example of righteousness. And lastly, to establish His kingship, His kingdom into your life. Ito po yung tinatawag nating purpose of the first coming of Jesus Christ. Amen? Yan yung ginawa niya sa atin at marami pang iba. Pero, hinihintay po natin yung tinatawag nating second coming ni Jesus Christ. Babalik pa rin siya para sa atin. Amen? Napakaganda ng kanyang ginawa nung first coming. Meron pa siyang gagawin sa kanyang second coming. Kaya nga po, tinawag to ng Biblia na waiting for our blessed hope, pinagpalang pag-asa. At ano po ito? Ito po yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagpala na kanan niya nung una siyang dumating. Babalik muli siya, dala-dala ang ating blessed hope. Amen? Amen? Let me just close with this. Romans chapter 10 verse 9. The Bible says, but if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart God raised Him from the dead, you will be saved. Ang dahilan po ng Pasko ay ang ating Panginoong upang ipahayag na si Jesus ay Panginoon. Na siya ay namatay, ngunit binuhay muli sa mga patay. At ang sabi ng Biblia, kung ipapahayag daw ito ng iyong mga bibig, if you will call upon the name of the Lord, believing in your heart, the Bible says, you will be saved. Amen? Ngayong umaga pong ito, nawa, sa pagharap po natin sa susunod sa parating na Pasko, ang aking pong panalangin, harapin po natin itong makita natin yung layunin ng ating Panginoong Diyos, ng ating Ama, sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, kung bakit ipinadala niya ang kanyang anak. Amen? Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Napakayaman ng inyong salita, Panginoon. Kulang po ang isang mahabang pag-aaral ngayong umaga para tipunin ang lahat ng mga biyayang inyo pong inihanda sa amin nang dahil kay Jesucristo na aming Panginoon. Panginoon, ang aming pong panalangin sa pamamagitan po ng katotohanan na ito, O Diyos, sa pagharap po namin sa Paskong ito, nawa paalalahanan niyo kami, italaga ninyo sa aming puso na kami pinagpala dahil kay Jesus na ipinadala ninyo na inyong anak. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Lahat po yung magsabing Amen. Amen. Salamat po ng marami. Merry Christmas po sa bawat isa.
Let us sing a response song. Praise God. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Second Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Praise the Lord for the reading of the scripture. You may now take your seats. Tayo po yung manalangin po. Ama ko, nagpapasalamat po kami sa lahat ng pinagkakaloob niyo, Lord, sa lahat ng aming mga pangailangan. Purihin ka sa mga hanap buhay na pinagkaloob niyo rin, Panginoon, at sa kalakasan, Panginoon, at pag-iingat sa amin. Kaya nawa, Panginoon, bilang pagsamba at pagpuri namin sa inyo, ay tanggapin niyo po aming maikapo, aming mga handog, at ganoon din aming mga mission faith promises, Panginoon, na patuloy niyo, Lord, na gagamitin, Lord, ang lahat ng mga salapi na to sa ikalalawig pa ng iyong gawain sa lupang ito at patuloy kayong mapurihan sa umagang ito sa aming pagsamba sa pagbibigayan. Ito lamang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. As we sing our closing song, may we all be reminded that it's not by our own power, but through Him that we live, we move, and find hope. Let us fix our hearts on the truth that every victory, every hope, and every step we take is through Christ alone. He is our strength, our joy, and our eternal hope. Let's sing, yet not I, but through Christ in me. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom. Tayo po'y tumayo, My mga kapatid. steadfast love, my deep and boundless Tumayo po tayo. peace. To this I owe, my hope is only
Jesus, for my life is only bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken, for by my side the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I owe, my shepherd will defend me through the deepest valley will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I know, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me until I stand with joy before the throne. To this I owe, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I owe, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Panginoon na aming Diyos, Panginoon, muli, babalik kami ng tawag sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat sa araw na ito.
Patuloy mo po nawa, Panginoon, na tanggapin ang aming mga handog, Panginoon, na pagkanta, Panginoon, at papuri sa iyo sa umagang ito. At nawa maluwalhati ka namin sa umagang ito. Patuloy mo rin kami, Panginoon, na ingatan, Panginoon, sa kanya-kanya po naming pag-uwi. Ikaw nawa ang siyang balik sa amin, Panginoon, sa iyong simbahan. At patuloy mo kaming ingatan, Panginoon, na makihalubilo, Panginoon, sa mga taong nasa paligid namin. Ilayo mo po kami sa kapahamakan, Lord. At patuloy po kami na makalakad, Panginoon, papunta sa iyong kaluwalhatian. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming dakilang tagapagligtas. And now to Him is able to keep you from stumbling and to present you flawless before the presence of His glory with exceeding joy. To God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen and amen. The Spirit of Him, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with all the earthly kind, hoping not ashamed of His way. May the Lord find us faithful. May His word be our banner and light. May the Lord find us faithful. Every day, though we live, though we die. Mga kapatid, sa ating pagkatapos, dala-dala mo ang pangako ng Panginoon na ika'y higit mananagumpay kaya wala kang papangambahan sa mga araw na darating. Huwag mong kakalimutan at palagi mo tandaan, mahal tayo ng Diyos. Diyan po natapos ang ating gawain sa oras na to at maaari tayo maupo para sa ating mga announcement. And this time, tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa nagbigay ng bulaklak sa altar ng Panginoon sa pamilyang Pakleb. Yan. So, puri ng Panginoon sa pamilyang Pakleb. So, next Sunday will be Pasiwagan Family ang bibigay ng ano. Paano yung 29? Tanong ko lang. Kasi, church na bahala. Yung church siya yung, sino ba isa nag ano? Tatlo kami yan eh. Ate Glaze, okay. So, ano agad, maagang di-design. So, announce ko na habang maaga rin kasi dapat talaga, isa na yan eh. Agaan natin service natin sa 29. Sabihin ko lang kay Pastor Ogie yun kasi pagdating ng hapon, makapag-prepare tayo ng maaga. Tama? Sa 29, so agaan natin service natin, wala na tayong Sunday school. Sabihin ko lang yan kay Pastor Ogie. Kasi may hapon tayo, gawain tayo ng hapon eh. Aga lang natin yung service sa 29. Para ano? Ha? Isa yung? Ano? Hindi, hapon tayo. May service pa rin tayo sa umaga. May service pa rin tayo sa umaga. Kasi worship na umaga, hapon is ano. So, that's our ano. So, worship tayo na umaga ho. So, wala na tayong gagawin ng Sunday school ng umaga. So, we'll have our worship service sa umaga. Then, our celebration of our Thanksgiving anniversary is 3 p.m. So, it will be our, 29. Next Sunday, Pasiwagan, announcement, special number, men's, tama. Ay, nakalagay. Men's po ang special number sa 22. Then, Ladies Fellowship, 2 p.m. And youth meeting, mamaya po, after ng service. So, may meeting po ang mga youth, mamaya. So, wag po kayong alis, may meeting kayo kasama yung mga leaders. Prayer meeting, 7 p.m. Our speaker will be Brother Hashem, sorry. Brother Hashem ang ating speaker po sa darating na prayer meeting natin. Wala na ba? No more? So, 22 will be our
giving of our, ibibigay natin Give for My Savior. So, sa mga wala pang sobre, pwede pa po kumuha dito. May sobre pa po ng Give for My Savior. So, mayroon tayong box dito na nakakanda sa darating na Sunday. So, we will have our Give for My Savior na po this Sunday, o next Sunday. At pinapalahanan po na bago ang ating sarili ligaluhan muna natin ang Panginoon na ating tagapagligtas. So, ang bawat salapi na may ipon sa Give for My Savior, gagamitin natin sa proyekto na TV. So, that's our target. Before mag-anniversary tayo, ay makabit na yung 65, tama? 70, sorry. Nabawasan ba? 70 inches. Okay. Na Google Smart TV. Google Smart TV na ho. Para wala na tayong kable gagamitin papunta sa laptop. So, we are thanking God for that and papasalamat tayo sa Panginoon din. May bago tayong kagamitan ngayon na wait lang, nag-ano pa. Okay, sige. May mga sariling meeting tayo dito. Okay, so we are praising God dahil may mga bago tayong kagamitan ngayon sa simbahan. So, nakita nyo, ay wala na tayong masyadong kable. Yung ating gitara ngayon, naka-wireless na rin. And our mic. So, hopefully, ingatan lang, mga kapatid, ingatan lang. At salamat sa Panginoon na may ginamit siya to provide our needs. Hopefully, may bagong TV tayo, may bagong mic, may bagong tayo, wireless na. So, okay naman, sabi niya yung Alpi, okay naman yung wireless. So, hopefully, next year, target natin matanggal na yung mga wire dito na para malinis na lang ang natin, ang mga kagamitan natin. And hopefully, by next year, matanggal na yung mixer na mapalitan na rin natin yung mixer natin. So, nagtingin ako last time, nasa IBF ako, nasa preview ako, nasa 75K yung ating target na mixer. But 75K is lang yan. Malit lang yan. Basta ang kailangan lang is magtapat at maging mabuting tagapamahala sa malilit na bagay. So, 75K ang target natin mixer para ma-sustain ang ating makagamitan. Kasi hindi tayo pwedeng Pero hopefully ay next year ay mapalitan natin mixer. Hindi na tayo manghiram. Nanghiram lang tayo ng mixer eh. Kaya hopefully next year ay matanggal na yan at mapalitan na natin ang gamit natin na sariling atin. So, that's our target. Next year, 75K is just ang malaga ay magtapat lang tayo at ang Panginoon ang palagi mag-sustain ng ating mga pangailangan. So, our anniversary will be December 29, 3 p.m. Our speaker will be Pastor Gary Sandoy at Pastor Stephen. Na-invite ko na rin So, wag po kayong mawawala, Pastor. Kung free po kayo, attend po kayo sa aming anniversary sa December 29. So, meron na tayo isa, attend, sure. Si Pastor Pastor Cesar, sure na, attend, di ba? So, dalawa na. So, si Pastor Donald and si Pastor Victor attend din, na-invite ko rin sila. So, 4 na pastor. So, yung si Pastor Rodriguez, ma-invite ko rin pala. Sila Pastor Mario. Yung mga ka-fellowship natin, mga simbahan din. So, meron na tayong damit mamaya, magsusukat ata sa polo shirt. Meron dyan mamaya, pwede nyo po sukatin yung polo shirt natin. And nag-go na pala yung magkano yung sa t-shirt para ma-announce na natin dito? Wala pa. Sa polo shirt, wala pa rin. Yung sa polo shirt. Meron na sa t-shirt kasi meron ng presyo. May na. Hindi ko lang makita yung may pinost na kahapon. Tumaas lang yung presyo. Nasa ata yun? Aso may nakago na eh. Yun ang problema natin. Nago na yung So, magkano yun? Lang hanapin natin yung announcement sa t-shirt. Where's the t-shirt? Na-post na siya eh. Nago na siya eh. So, magkano to? 6,140. Ilan yung nagpagawa ba dito? Hindi divide niya sa Para ma-ready na yung mga nagpagawa. Ako kasi,
Na-order na kasi nabigay na, ang nangyari, nag-go na bigla. O, nag-price increase pala. Na-order na. Yun yung ano. Wala na tayong magagawa, sabi ko. Nauna yung ano eh, kaya... So... 6-1... Hindi ko alam mo sure na magkano yung sa ano Nakalagay kasi dito, dinivide ko sa 24, 255. Hindi ko sure kung tama to. 6144 kasi nakalagay dito. 6140. Kaya nga hindi ko alam din magkano. Wala na tayo maano. Wala tayo maano. So mga magkano? 24. Hindi ko lang magkano lahat-lahat kasi. Hindi, 6140 to. Nakalagay dito, dinivide ko ng 24, nasa 255. Kaya hindi ko alam tama to. Basta yun lang, makapag-ready yung mga ng t-shirt. Ako, may t-shirt din ako. Kaya nagre-ready lang din ako. Iba-iba sa size eh. Yung mga nag-excel. Mahal yun nasa Excel. Tama. Sa mga naka-large. Hindi ko alam, large ata ako eh. Mayroon ko Excel ata na Simon. So, yun lang naman yung ko, makapag-ready lang yung mga nakapag-t-shirt. So, wala na tayo announcement for So, prepare lang po and lang, ready yung May nakausap kasi ako, pero hindi pa natin alam kung magkano yung presyo ng ng plug. Kasi yung plano natin is i-plug na lang yung speaker natin. So, paki-ready yung design ng ilalagay doon, ha? Kung gawa na po, para maasikaso agad natin. This week or next week, maayos na yon. So, yung design niya, yung ilalagay doon, ha? Yun lang po. Paki-ready na lang ho sa So, yung program, naayos na ata ng team natin dito. So, yung sa special number naman, may naka-ready ang IBF and Kabuko sa special number sa ating anniversary. So, yung DASMA, di ko alam kung sino mag-special number. Ilang doon. So, kayo na bahala. Mission mission plate. Sorry. Palala sa mission plate, mga hindi pa nakapag-renew, ay mag-renew na po para natin, ma-budget na po next year. So, pinapalahanan po na maging partner tayo sa gawain kasi wala pa rin tumaas, di ba? Nalagbago. Sa presyo. Wala sa na bago sa ating So, pinapaalanan po ang bawat isa na maging part sa gawain ng Panginoon. Kasi, maraming missionary tayong supportan next year and hopefully okay, sige. Yung tao, lang yan, magagawa ng paraan yan. Pero at least meron ng program. Okay na to. Okay na to. Sige. Basta lang. Yung tao, madali lang yan. Walang problema yung basta may program na. May nakapila ng program. So, wala na tayo announcement. So, yung pinapaalala ko po yung mga mission faith promises po natin. No more announcement. Wala na tayong habol. So, yung pagkain, yung mga mag-aambagan sa bawat may nagtatanong kasi sa akin magkano ambagan. Sabi ko, hindi ko masyadong magbibigay lang ako. Paano gagawin ba? Ayan, sige. Bigay nyo nga yung mic kay Ate Mehan. Para alam ng Salay. So wala na Wala tayo habol. So, yan tayo natapos ng ating gawain. Mamaya pala, sorry. Nasabi ko Ladies Fellowship mamaya. Hooray. 2 p.m. Okay. So, yun lang po ang ating announcement. Yan po natapos ang ating gawain sa Diyos ang Kapurihan.
Hooray! Ito, kasama ko rin si Shanong sila Hagard. Si ate. Halika dito. Pati kayo naka-gospel shirt. Hep, hep. Hooray! Ay. Miss Jesus. For heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need, His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oyen, tara Oyen. Night has been won, John Ray, and I Ian. shall overcome. Let's meet